Nakauwi na rin po ng Davao City mga kababayan sa kanilang bahay ni PRRD etong bunsong anak ni Tatay Digong na si Kitty. Ngayon lang po siya nakabalik sa kanilang bahay mga kababayan, yung munting bahay ni PRRD. Simula nung kinidnap ang kanyang ama. At marami pong tao doon mga kababayan nag-vigil mga kababayan, binabantayan ang bahay ni Tatay Digong. At nagpapasalamat po itong bunsong anak ni PRRD na si Kitty at ang kanyang mensahe, wag na lang natin silang patulan, babawi na lang tayo sa halalan. Paano orin niyo po mga kababayan? Wag na natin silang patulan, doon na tayo babawi sa eleksyon. Agree. Ipakita natin mga kababayan ng ating galit. 0 votes sa bagoong Pilipinas. Karoon lang magod ko kauli mo, karoon lang ko nakapakita sa'yo. Ngayon lang siya nakauwi mga kababayan. Pero salamat yun tayo. Salamat sa inyong lahat, sabi ni Kitty. Mayroong potential itong si Kitty mga kababayan, although nag-aaral pa siguro ito ngayon. At ang sabi ni Tatay Digong, gusto niyang maging abogado itong si Kitty. Mayroong potential sa larangan ng politika dahil mayroon ding karisma mga kababayan At kung tapang man lang, minura nito si Tore Oh. May dugong Duterte mga kababayan. Wag tayong titigil. Hindi tayo titigil hanggat hindi makakauwi si Tatay Digong. Ang gusto lang niya makauwi sa Davao. Ang gusto lang daw ni PRRD mga kababayan ay makauwi siya ng Davao City. Kahit pa'y maganda doon mga kababayan, sabi ni Tatay Digong, na parang hotel. Pero malungkot siya mga kababayan Ang sabi ni VP Inday Sara, lagi lang daw nagmumukmok sa kanyang kwarto mga kababayan. At hindi rin siya nakakabasa mga kababayan, although mahilig siyang magbasa ng libro. Ang sabi ni Tatay Digong daw mga kababayan kay Sara na malabo na daw talaga ang kanyang mata. Malamang mga kababayan na apektuhan ng mga pangyayari lately dahil hindi niya nadala ang kanyang mga medisina mga kababayan Hindi nga siya nakapag-medical clearance at na-stress mga kababayan, lumabo daw ang mata. Kaya hindi na siya nakakapagbasa ng libro. At sabi ni VP Inday mga kababayan, hindi rin daw siya naglalabas-labas kahit compound yun mga kababayan. Lagi lang daw nasa kwarto dahil sabi ni Tatay Digong, baka maisipan daw niya tumakas. Pero biro lang po niya mga kababayan yun, isipan tumakas. Siguro mga kababayan, malungkot si tatay doon sa loob ng kulungan. Ano aray ang gusto? Maglitsyon ka, Juan. Maglitsyon ka, baka. Maglilitsyon daw, sabi ng tao. Na Coke Zero, malipay na siya. Sabi niya Coke Zero lang daw. Masaya na si Tatay Digong. Ang lakas daw uminom ng Coke Zero. Kahit walang litsyon. Salita naman doon sa sakong ate. Binilhan na daw ni VP Sara ng Coke Zero. Pero, ang inalaw lang mga kababayan ng gwardya ay 2. Dahil, ang sabi ng gwardya ay uminom na yan kanina 2 na lang ang pwede. Grabe. Yung can pa mga kababayan nakakaupos ng siguro 1.5 sa isang araw yan si Tatay Digong ng Coke Zero. Problema ato niya, abusado man. Ang problema kay Tatay Digong ay abusado, sabi ni Kitty. Nang uminom ng Coke Zero. Tama yan ng artificial. Marami pa naman niyang mga artificial sweetener. Mga chemical. Sa kaadlaw, kapila mag-Coke sa isang araw, ilang beses nag-Coke Zero. Si BBM, ilang beses nag-Coke Zero ba kay BBM or yung classic? na po na mayo. Hindi na rin yan maganda. Sa Netherlands? Di pa ko ingon karon sir. Kailan daw pupunta ng Netherlands si Kitty, tinanong mga kababayan. Ang sabi ng Tatay Digong, huwag ka raw pagpakita sa kanya hanggat hindi ka abogada. Pero sige lang, makita lang ninyo. Ang sagot naman ni Kitty doon sa group chat ng mga kababayan, ang OA mo, tatay, overacting daw. Kailangan pa talaga daw mag-abogada bago makita. So, sige lang, lang ta. Sa subaybay lang ta sa mga balita. Antabayan na lang natin ang mga balita. Tapos, dapat alert ta, firme. And then, alert tayo palagi dahil dyan sa kanilang bahay mga kababayan yung munting bahay ni PRRD, nagvi-vigil ang mga tao day and night. Dahil nagbabalak ang mga turimaw mga kababayan na i-raid
Oh, yung mga ungas mga kababayan at ang pangamba ng mga tao, baka tamnan na kung ano-ano. Maluta sa unsay panghitabo sa atong surroundings. So, magmamatsyag lang daw tayo mga kababayan sa mga pangyayari sa ating lang surroundings. yun, ampo lang yun ta, dili ta Pray, sabi ni Kitty. undang. At huwag tayong titigil. Oh. So, yun sa mga kababayan ko, yun nga, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag natin Pagdasal. kalimutan kumain at matulog. Oo. In-address na yan mga kababayan sa mga tao dyan mga kababayan ha, dahil simula nung naaresto si PRRD until now, hindi maubusan ng taong nagbabantay dyan mga kababayan. Mga voluntaryo na sila ha, nagvo-volunteer yan sila ha. Pahinga tayo, tapos wag na natin silang patulan. Doon na tayo babawi sa election. Doon na tayo babawi sa eleksyon. Private, mong good ako, sir. Baka Tinanong siya mga kababayan na, sa'yo yung account sa Facebook. Sabi ni Kitty, hindi daw dahil private daw, naka-private daw siya. Marami kasing mga Facebook pages mga kababayan na may pangalan ni Kitty pero walang check. Hindi daw sa kanya yun mga kababayan. basig dito ako Baka hindi daw yun sa kanya. Oo nga, duda nga tayo doon. Pero may mga picture no, saan kaya nakukuha? Baka friend ni Kitty ang nag-admin. mga fan page. Mga fan pages lang pala iyon. Dahil ang account ni Kitty mga kababayan naka-private daw. Oo. Sige lang, ampo lang ta. No, Tapos, we'll just pray. tulong ka kay dili ka pwede Oo. mag-private. At eto mga tao mga kababayan, dapat sapat daw ang kain at tulog. Dugay pa ni. Matagal pa ang laban na ito. Dahil hindi yan sila titigil. Matagal-tagal na laban pa ito mga kababayan. Oo. Naay vitamins, maayo. May vitamins. Salamat kaayo sa nag-donate anan ha. Sa inyo tanan, salamat ka. At nakakatuwa po ang mga tao doon sa mga nagbabantay sa bahay ni PRRD mga kababayan dahil nagbabayanihan. Dumating ang napakaraming supply ng pagkain, tubig, pati mga vitamins galing sa iba't ibang tao mga kababayan na nagdo-donate. Grabe. Ay po sa mga sumusuporta sa amin, pwede po bang tagalogin nyo na lang po para mas kaya natin maintindihan. Sige, magtagalog na lang. Hindi ako magaling mag-Tagalog. Pasensya na mga kababayan ha. Wag na naman kutsain ang hindi marunong magtagalog. Dahil hindi rin naman sila nangungutya mga kababayan kung hindi kayo marunong magsalita sa kanilang native tongue, native dialect. Salamat sa inyong lahat. Buong pamilya ko nagpapasalamat sa inyo. Patuloy lang yung pagdasal natin. Tapos, alagaan natin yung mga sarili natin. Matulog tayo, kumain tayo. Walang iiyak. Walang Tapos na, naubos na ang luha. laban tayo. Kasi malayo pa to, hindi pa to tapos. So, Hindi pa tapos ang laban. Katawan natin, ha? Oo, yun lang. Walang gaganti. Gaganti kami sa eleksyon. Ganti sa election na. Makakabawi. Doon na lang. Doon na lang tayo gaganti sa eleksyon. Huwag na tayong mag-provoke. Doon na lang sa eleksyon para, mapayapa lahat. Paano kung dadayain? Oo. So, mag-ingat kayo. Salamat talaga. Grabe. Ikaw din ba? Magiging abogada ito mga kababayan. Bahala sa bahay nyo, ma'am. Salamat. Kamusta sa mong balat? Pero, oo mga kababayan, mukhang hindi na ata sila umuwi dyan dahil sabi ni Hanilet mga kababayan nasasaktan daw siya tuwing nandun sila na wala na si Tatay Digong. Nare-remember lang niya mga kababayan. Ay ha, kay di mong good mi kauli. Lisod matutulan ron ba? Delikado kayo. Nagtatago pala sila ngayon mga kababayan. Sabi niya, mahirap na kung matuntun nila kami. Ron ba? Delikado kayo. So, kay di mong good mi kauli. Lisod matutulan ron ba? Delikado kayo. So, Delikado daw mga kababayan. Doon sila nagtatago saan man. Hindi na sila dyan mga kababayan dahil baka may gagawin na naman ang mga bangag. sa inyo lang yun mi nag-aasa. Sa mga tao lang yun. Nagre-rely lang sila mga kababayan sa mga tao. So, laghan man ko ka na. At alam nyo ba mga kababayan, yung pangalang Kitty ay hindi pala dahil Hello Kitty o pusa, cat. Dahil daw mga kababayan, nung maliit pa ito, napakaliksi, parang kiti-kiti.
Yan ang sabi nila. Yan ang sabi niya. Kitty, may nagkiti-kiti. Yung kiki-kiki. Oh, ganyan, mga kabang kiti-kiti. Naaral sa TikTok na nan. Ma'am Kitty pong manghihingi ng kaunting speech lang para po sa mga Speech. kababayan natin. So, yun sa mga kababayan ko, yun nga, patuloy lang yung pagdasal natin. Huwag Pray. natin kalimutan kumain at matulog. Pahinga tayo, tapos wag na natin silang patulan, doon na tayo babawi sa eleksyon. Oh, tama. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below.